katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Araw na naman ng Martes, mga kamanggagawa, kaya sama-sama na naman tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Carla San Diego Malabanan po ang inyong lingkod. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo po kaming talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati pa rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok via the Dole Armed Forces Radio channel, DWW 1134. Pati na rin syempre yung mga nanonood dyan sa ating mga Facebook pages. Live po tayo via the AFP Radio Facebook page at syempre sa Department of Labor and Employment official Facebook page. Kaya i-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. Ayan. So, ngayon nga, no, Sir Tim, kalagitnaan na tayo ng Mayo at talagang napakabilis nung ating panahon na nung January lang. Ngayon, May na. Diba? Matatapos na. Tama ka dyan, Ma'am Carla. And speaking of panahon, Yes. medyo maulan dito sa Intramuros. Kaya sa ating mga kamanggagawa, ingat po lalo na yung mga papasok pa lang sa trabaho. Ika nga nung ating attached agency na Occupational Safety and Health Center, ligtas ang maingat. Yes, ligtas ang maingat. Tama yan. So, sa ating mga kamanggagawa na hindi pa nakakaalam kung saan ba ang headquarters o ang head office ng DOLE, dito po kami sa Intramuros sa Manila. Ayan. So, para po sa mga nais na kuha ng mga serbisyo, maaari po ninyong bisitahin na ating bisita. Ayan. So, ngayon nga po mga kamanggagawa, noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin yung nakalipas na Labor Day job fairs na isinagawa natin sa buong bansa. At tuloy-tuloy pa rin po yung pagpasok ng datos natin dyan, yung mga
HOTS, near near hires. Ayan, yung mga near hires, ito mga kamanggagawa, ito yung mga may kailangan pa. Kumbaga ay na-hire na sila pero may kailangan pa silang i-submit ng mga dokumento doon sa mga employers nila. So patuloy pa rin po yung pagdagdag ng mga number ng mga na-hire natin dyan sa Labor Day job fairs natin sa buong bansa. Sa nakaraang episode din natin, tinalakay Ma'am Carla, Mm-mm. yung detalye kung ano-ano ba yung mga paghahanda, pati na rin yung ano bang klase ng mga trabaho nung inalok ng mga employers natin nung nakaraang job fairs. At dyan nga, sa mga job fairs na yan, Sir Team, na halos every year natin ginagawa. Hindi lang isang beses, isang taon. Oo, kung may mga mahalagang okasyon, sinasagawa natin yan. Anniversary, pag meron tayong araw ng kalayaan, Araw ng job Kalayaan. fairs, ayan. So, at syempre yung Labor Day na job fair natin. Ginagawa natin para sa mga kamanggagawa. Ayan, kaya naman, para doon sa mga nakamiss ng ating episode, at atin na rin ng mga tips na ibinigay ng Bureau of Local Employment. Muling po natin tampok ngayong araw ang Labor Day Job Fair episode kasama si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwariwan Jr. At mamaya po yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Bago tayo dumako dyan, good news muna tayo. DOLE at 15 na iba pang ahensya naglatag ng alituntunin para sa first-time job seekers. Formal na nilagdaan ng Department of Labor and Employment kasama ang 15 iba pang ahensya ng pamahalaan na kasama sa Interagency Monitoring Committee ng First-Time Job Seekers Assistance, ang First-Time Job Seekers Assistance Act. Joint Operational Guidelines na ginanap noong nakaraang ika-12 ng Mayo 2023 sa Kingsford Hotel sa lungsod ng Parañaque, Metro Manila. Sa Joint Operational Guidelines, gagawing institusyonal ang lahat ng pamamaraan sa implementasyon at pag-i-issue ng mga dokumento para sa mga bagong naghahanap ng trabaho ayon sa itinatag ng Republic Act No. 11216 of First-Time Job Seekers Assistance. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ni DOLE Secretary Bienvenido E. Laguesma ang kahalagahan ng Joint Operational Guidelines ng FTJAA o ng First Time Job Seekers Assistance Act. Ayon sa kalihim, ang FTJAA ay isa sa mga pangarap ng kagawaran sapagkat mababawasan ang pasaning pinansyal ng mga first-time job seekers na naghahanap ng trabaho dahil sa o yung mga pangunahing dokumento na kailangan pag kung kumukuha ng trabaho yung first time at yung mga kakontrata. Kinilala rin ng kalihim ang kahalagahan ng bawat miyembro ng 25 o the 25 ahensyang kaakibat ng DOLE sa First Time Job Seekers Assistance Act, Interagency Monitoring Committee na maglingkod sa ating mga kababayan. Ibinahagi naman ni Labor Undersecretary Carmela Torres sa kanyang mensahe ang sama-samang layunin ng interagency na paglingkuran ang 1.2 na milyong potensyal na magsisipagtapos taon-taon na naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders at pakikipagtulungan na rin sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan at mga katuwang sa pag-unlad upang maisakatuparan ang ating inaasahang pagbabago sa ekonomiya para sa isang maunlad at matatag. Ipinakita din sa nasabing kaganapan ng isang video message mula kay Vice President at concurrent Education Secretary Sara Z. Duterte, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development, pati na rin si Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva. Ipinahayag ni Vice President Duterte ang kanyang suporta at pagbati sa seremonyal na paglalagda, kasabay ang panawagan sa mga industry partners na tulungan punan ng mga kakulangan ng Department of Education at tiyak na aktwal na nakakamit ng bawat senior high school at na mag-aaral ang kasanayan sa panahon ng kanilang work immersion.
Samantala, sinabi ni Senator Estrada na ang paglalagda ng mga alituntunin o ng guidelines ay napapanahon at nalugod umano siya dumating ito sa tamang panahon kung saan nakikita natin na gumaganda ang oportunidad para sa mga manggagawa ng ating bansa tulad ng ipinapakita ng pagbaba ng unemployment rate. Ipinahayag naman ni Senador Joel Villanueva, punong may akda at sponsor ng batas sa Senado, ang kanyang kagalakan sa pinagsama-samang pagsisikap ng mga ahensyang kaakibat ng DOLE sa naturang batas na dahilan upang magbigay sigla sa mga nagtapos na agad na naghahanap ng trabaho dahil wala silang dapat bayaran. Yan nga, bilang mga first-time job. Kasama naman sa mga lumakda sa Joint Operational Guidelines sina Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, Civil Service Commission Chairperson Carlo Alexei B. Nograles, Technical Education and Skills Development Authority Director General Danilo P. Cruz, National Privacy Commission Chairman John Henry D. Naga, at Public Employment Service Officer Managers Association of the Philippines National President Luningning Y. Vergara. Ang iba pang membro na lumagda mula naman sa Department of Education, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, Department of Health, Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education, National Bureau of Investigation, Maritime Industry Authority, Philippine National Police at Philippine Statistics Authority. So, talagang convergence ng mga national agencies. Ito ay sinaksihan naman ng kinatawan ng mababang kapulungan at chairperson ng House Committee on Labor Employment, Congressman Juan Fidel Nograles, National Youth Commission Executive Director, Lea Villalon, Philippines Association of State University and Colleges, President Tirso A. Ronquillo, at kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Justice, Government Service Insurance System, Bureau of Internal Revenue, Home Development and Mutual Fund, o Pag-ibig, at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Yan, so talagang suportado, no? Full of government. Oh, yan ang tinatawag nga natin, whole of government approach. Suportado ng buong gobyerno yung ating programa na ito. Ang First Time Job Seekers Assistance Act ay ipinatupad noong 2019 matapos may batas ang RA 11261. At sa kasalukuyan, tinatayang 83 million na government fees na ang nalibre na sa mahigit 300,000 na mga benefits. Tungo naman tayo sa good news sa BARM. Bangsamoro Transition Authority nakipagpulong sa DOLE Region 12 para sa mga programa ng BARM. Nakipagpulong kamakailan ang kinatawan ng Parlamento ng Bangsamoro Transition Authority na si Romeo Sema kay DOLE Regional Office 12 Director Joel Gonzales. Layunin ng nasabing pagpupulong na talakayin ang iba't ibang programang ipinatutupad ng DOLE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kabilang ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, at iba pang mga programang maaaring gawin. Tinalakay sa nasabing pulong ang mga hamon at oportunidad na umiiral sa BARM pagdating sa pagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa mga residente nito. Pinag-usapan din nila RD Joel Gonzales at Romeo Sema ang mga paraan kung paano maaaring makipagtulungan ang DOLE sa Bangsamoro Transition Authority upang matiyak na ang mga programang ito ay epektibong maipatutupad. Halimbawa, ang programang TUPAD na nagbibigay ng emergency employment sa mga manggagawang nawalan ng tirahan at pinagkakakitaan dahil sa mga kalamidad o sakuna, lalo't higit sa BARM na naapektuhan ng mga kaguluhan, gayon din ng mga kalamidad nitong mga nagdaang panahon. Samantala, layunin naman ng mga programang pangkabuhayan na mabigyan ng livelihood opportunities ang mga mahihirap at nasa laylayan na lipunan, mga kababaihan, mga kabataan,
at mga may kapansanan. Binigyang diin ni R.D. Gonzales at Ginoong Sema ang kahalagahan ng mga programang ito sa BARM dahil makatutulong ito sa pagtugon sa ilan sa mga mahahalagang issue na kinakaharap ng rehiyon tulad ng kahirapan at kawalan ng trabaho. Nabanggit din sa pulong na ang mga programang ito ay makatutulong sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mamamayan sa komunidad ng seguridad sa ekonomiya at tatag ng loob. Sa kabuuan, nagkasundo ang DOLE sa pamamagitan ni R.D. Gonzales at ng BARM sa pagitan ni Romeo Sema at naging produktibo ang kanilang pagpupulong. Ipinakita ang dedikasyon ng parehong DOLE Region 12 at ng Bangsamoro Transition Authority na magtulungan tungo sa iisang mithiin na mapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng bayan. So talagang Ma'am Carla, pangbuong bansa at kasama hindi naiiwan yung mga kapatid nating Muslim. At syempre dahil meron din tayong mga regional offices dyan na very active na maglunsad ng mga training o mga programa natin dyan sa mga rehiyon. So, balik naman tayo ng Luzon, mga kamanggagawa. Tungkol naman ito doon sa nangyaring oil spill, no, na kamakailan lang. DOLE naglunsad ng tupad training at production sa mga naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro upang palakasin ang magkakasanib at magkakatugmang tulong sa mga individual na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro, katuwangan TESDA, Department of Tourism at Panlalawigang Pamahalaan ng Oriental Mindoro, inilunsad ng DOLE Region 4B ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers training at production na ginanap sa Calapan City Convention Center sa Tawiran, Calapan, Oriental Mindoro. Nabuo ang mas pinalakas na pakikipagtulungan ng mga ahensyang nabanggit sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement ni DOLE Secretary Bienvenido E. Lagues, General Danilo P. Cruz, DOT Undersecretary Attorney Shireen Gayle Pamintuan, at Oriental Mindoro Governor Humerito Bons A. Dolor. Sa pamamagitan ng kasunduan, 19,892 na mga benepisyaryo sa naapektuhang lugar ng Oriental Mindoro ay makakatanggap ng emergency employment at tulong pangkabuhayan sa ilalim ng tupad na may kabuuang halaga na 110 milyong piso na ipapamahagi gaya ng sumusunod. Sa POLA, mahigit 5 milyon, Nauhan, mahigit 9 million pesos, Mansalaya, mahigit 11 million pesos, Pinamalayan, 17 million pesos, Bansud, higit 7 million pesos, Bulalakaw, 13 million, Doria, mahigit 8 million, Bungabong, almost 8 million, Rojas, almost 8 million din, San Teodoro, 344,835 pesos, at Calapan City, mahigit 19 million ang sa pagtukoy sa mga apektadong manggagawa sa turismo, sa koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, sisimulan ng DOT ang mga programang pagsasanay sa pagpapaunlad ng kapasidad para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kabilang na ang kulinaryo o food tourism, farm tourism, micro, retail at health and wellness. Gayun din, naglaan ng pondo ang TESDA para sa NC2 skills training sa konstruksyon, agrikultura, turismo, automotive, at iba pang kaugnay na sektor, pati na rin ang mga livelihood training program sa pamamagitan ng mga training center nito at mga rehistradong mobile program. Nagdisenyo rin ng ahensya ng mga panandaliang programa sa mga critical na competencies para sa bawat isa sa mga natukoy na kursa. Sa panig naman ng panlalawigang pamahalaan ng Oriental Mindoro, magsisilbi itong coordinator na mamamahala sa pagtiyak ng organisadong pagkulat ng mga apektadong manggagawa at maayos na pagpapatupad ng proyekto, gayon din ang pagsubaybay sa pagsasama ng mga nasanay na mga benepisyaryo upang matiyak na hindi na kailangang umasa ng mga ito sa iba. Ayon naman kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma,
convergence agreement na ito ay sagot ng kagawaran sa paghingi ng tulong ng mga mamamayan. Dagdag pa ng kalihim na habang DOLE ang namamahagi ng pansamantalang tulong sa mga disadvantaged at displaced na mga manggagawa sa ilalim ng programang TUPAD, patuloy pa rin ang pagsisikap nito na magdala ng mas marami pang sustainable and inclusive na tulong sa mga naapektuhan ng mga individual at pamilya. Kabilang naman sa mga dumalo sa naganap na paglalagda ng kasunduan, sina Calapan City Mayor Malu F. Morillo, Nauhan Mayor Henry Joel C. Teves, Cola Mayor Jennifer M. Cruz, Mayor Aristeo V. Baldos Jr., represented by his executive assistant, Gloria Mayor Herman D. Rodeherio, Bansud Mayor Ronaldo M. Murada, na represented din ng kanyang executive assistant during the event, Bungabong Mayor Eligio A. Malaluan, Rojas Mayor Leo G. C., represented by Vice Mayor Jerwin Dimapilis, Mansalay Mayor Ferdinand M. Maliwanag, and Bulalakaw Mayor Ernilo C. Villas, represented by the Municipal Administrator of Bulalakaw. At yan po ang mga good news na tampok namin ngayong umaga. Susunod na po ang naging panayam namin kay Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. patungkol sa isinagawang Labor Day Mega Job Fair sa buong bansa. Yan, abangan niyo yan mga kamanggagawa, mamaya po yan pagkatapos ng ilang paalala. Oras po natin, 21 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo po ay nakatutok pa rin sa DOLE sa AFP Radio, mga kamanggagawa, at ngayon nga pong umaga, ay tatalakayin natin ang resulta ng mga isinagawang job fairs sa buong bansa. Napakaraming mga vacancies yun, no, Sir Tim? Tama ka, Ma'am Carla, at balita ko rin marami yung mga tinatawag nating hired on the spot o HOTS. Yan ay kasama sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama si Director Patrick P. Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment. Director, magandang umaga po at welcome sa DOLE sa AFP Radio. Hi team and Carla, magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Director, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po yung aming imbitasyon dito po sa DOLE sa AFP Radio. Ayan, so punta na po tayo sir dun sa ating topic ngayon, which is yung Labor Day Job Fairs, no, sa buong bansa. Nais lang po sana naming malaman, Director, no, noong nakaraang linggo ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Paggawa at nagsagawa po tayo ng nationwide job fairs. Kamusta po, Director, yung naging turnout po nito? Gaano po kaya karaming job vacancies yung ating naialok sa ating mga kamanggagawa para sa selebrasyon natin ngayong taon? Director? Thank you, Carla, sa iyong mga questions. No? So, para sa taong ito, na kung saan pinagdiriwang natin ang isang 121st anniversary ng Labor Day, no? Nagsagawa tayo ng 43 job fair sites sa buong bansa. So bawat region mayroong hinod na job fair site kung saan makikita natin na meron tayong check ko lang yung data. Sorry.
Meron tayong total of 1,887 na participating employers na nakilahok at nag-alok ng trabaho at lumalabas sa pinaka-latest natin na report, ang number of vacancies natin ay umabot sa 156,157. Aside from that, meron din tayong overseas vacancies na umabot sa bilang na 23,731. Yes, halos 200,000 vacancies na pala, no? Tama. Gano'n naman po karaming kamanggagawa natin, Director Pat, yung lumahok sa isinagawa nating Labor Day job fairs at ilan po ba sa kanila yung hired on the spot? At ilan din po yung tinatawag nating near hires o yung mga kailangan pang magpasa ng additional requirements o sumailalim pa sa ibang test para po ma-secure nila yung kanilang spot for employment. Salamat din sa tanong na yan. No? Ayon sa ating pinakahuling datos, meron tayong 34,326 na manggagawa na lumahok sa nationwide job fairs. Sa lahat ng nag-apply, 5,157 or 15% sa ating mga manggagawa ang hired on the spot. Sa ngayon, ang ating mga public employment service offices ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga employers upang malikom ang bilang ng mga manggagawa na pwede nating ma-qualify as near hires. Pero sa recent data na pumapasok sa atin ngayon, no, sa monitoring natin, mayroon tayong, I think, around 4,240 na near hires. Pero patuloy pa rin tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga employers na nakilahok nung nakaraang job fair upang makita kung ilan talaga ang mga job seekers na nag-qualify sa kanila as near hire. Apo, magandang balita, Director Pat, na continuous pa naman po yung updating. So, malaki yung possibility na tataas pa yung bilang ng magiging hired on the spot natin. Oo, tama. At yun nga yung gusto natin, no, na talagang makapagbigay po agad tayo ng trabaho doon sa ating mga job seekers. Yeah. So, kaugnay naman sir nung job fair po na isinagawa natin sa buong bansa. Ano po kayo ng mga klase ng trabaho na naialok natin? At saka pang local employment lang po ba yung mga naialok natin, Director? Maraming klase ng trabaho ang naialok sa ating mga manggagawa mula sa iba't ibang sektor. Karamihan dito ay customer service representatives, production operator, meron ding call center agent, service crew, cashier, financial consultant, production workers, production associate, meron ding sales associate at dealer. Meron din tayong mga overseas vacancies na inalok sa job fair. At ang halimbawa ng mga opportunities dito ay katulad ng carpenter, laborer, nurse, mechanic, cleaning worker, caregiver, butcher, kitchen crew at service crew. More unskilled workers po, no? Yung ating mga nai-offer for overseas workers. Napakarami ng ating mga nai-offer dyan sa ating job fair. Director Pat, nabanggit niyo po kanina na nasa 5,157 yung hired on the spot o katumbas niyan 15% mula sa total number ng ating participating job seekers. Meron po ba tayong isinet na target para sa bilang ng HOTS natin for this Labor Day job fair celebration? At kung meron man pong sinet na target, ito po ba ay na-achieve natin after nung Labor Day celebration, Sir Pat? Sa mga nakaraang job fair, Sir Tim, ang target ay maging mas mataas ang bilang ng HOTS, pati na rin yung HOTS percentage or yung placement rate natin. Noong 2019, ang bilang ng HOTS ay nasa 4,334 or 12.3%. Sa pagbabalik ng, that's pre-pandemic, no? Sa pagbabalik ng job fair noong 2021, ito ay bumaba sa 3,970 or 4.77%. At 2,417 naman or 11.68% noong 2022. Bumaba ang HOTS sa nakaraang mga taon ng ating ipatupad ang online at hybrid na job fair setup kung saan maaaring nakaapekto ang wala o low internet connection sa online interview setup ng mga manggagawa. Of course, naiintindihan natin ito dahil pandemya at may mga restrictions sa movement at sa pagkira sa mga tao. No? Ngayong 2023, mas tumaas ang bilang ng ating HOTS. Katulad ng nabanggit ko kanina, no? Meron na tayong 5,157 or 15%. Ito ay mas mataas sa bilang kaysa sa noong 2019 o sa mga datos na nakita natin noong even before the pandemic. At magandang senyalis ito dahil nakikita natin na bumabalik na
ang ating mga manggagawa at nagkakaroon na ng active participation, lalong-lalo na sa mga activities na ini-implement natin sa department. Dating naman, Director, sa ating labor market, ano po kaya yung implikasyon nito na tumataas na po, patuloy po yung pagtaas ng ating datos patungkol sa ating mga naha-hire? Ayan. Maaring iugnay ang pagtaas ng bilang ng manggagawang HOTS sa pagpapatupad ng face-to-face job fair. Nabigyan nito ng pagkakataon ang manggagawa na makasagot ng maayos sa interview, hindi katulad ng online interview na maaring nakakaapekto yung iba-ibang mga factors katulad ng connection nila or even yung kanilang location. Ang pagtaas ng bilang ng mga na-hire on the spot or HOTS sa mga job fair ngayong taon ay nagpapakita na patuloy na umuunlad ang kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo na ng ating labor market. At nagbubukas muli ang ating ekonomiya na nakatutulong sa patuloy na paglago ng ating merkado ng paggawa sa kabila ng epekto ng pandemya sa nakaraang 3 taon. Ito ay nagpapahiwatig na mas maraming tao ang nabibigyan ng trabaho sa mga job fair dahil sa pag-angat ng kalagayan ng ating ekonomiya. Yes, mas dumadami po yung naiibigay natin ng mga trabaho dahil mas nagbubukas na or mas dumadami na ulit po yung pangangailangan ng ating mga business. Kasama dyan, mas sumisigla na yung ekonomiya natin. Yes, oo, tama. At kasama na rin dyan, no, sir, na konektado na rin dyan dahil ang WHO ay idineklara na tapos na, no, yung pandemya. Director Pat, maliban po sa mga trabaho, ano-ano pong mga programa at serbisyo ng pamahalaan yung napakinabangan po ng ating mga kababayan na lumahok noong nakaraang Labor Day celebration natin? Magandang tanong yan, team, no? Lalo-lalo na sa mga job seekers natin, sa mga manggagawang nais pang lumahok or sumali sa mga darating pa ng mga job fairs to. Ang mga job fairs po na isinasagawa ng kagawaran ay may iba-iba pang mga serbisyong binibigay sa ating mga job seekers. Kabilang na rito yung serbisyo na binibigay natin or assistance para sa mga job seekers na nais tignan kung ano yung mga opportunities for skills development or training mula sa TESDA. Meron din tayong assistance kung saan job seekers na gustong malaman kung ano yung mga livelihood programs na binibigay ng BWSC or ng Bureau of Workers with Special Concerns. Meron din tayong mga assistance dito na para naman sa mga programa ng DTI katulad ng mga entrepreneurship development. At meron tayong one-stop shop services para sa iba't ibang government services na nagpoproseso ng mga pre-employment requirements katulad na nga ng NBI, SSS, PRC, PhilHealth, at even yung birth certificate natin mula sa PSA. Sa nagdaang job fair activity natin ngayong Labor Day, ito yung mga nakita nating bilang ng mga manggagawang natulungan natin. Para sa assistance sa training opportunities ng TESDA, umabot tayo sa 2,001 job seekers na humingi ng tulong para malaman kung ano yung mga programa ng TESDA. Para naman sa livelihood assistance ng BWSC, meron tayong 680 na job seekers. Para sa entrepreneurship development ng DTI, merong 458 na humingi ng assistance. At para sa ating one-stop shop services, meron tayong naitalang 7,130 na mga services or transactions na binigay natin para sa mga job seekers na nagpoproseso ng kanilang pre-employment requirements. Magandang balita, Director Pat at Ma'am Carla. No? Higit 10,000 yung nag-avail ng iba't ibang programang in-extend natin noong Labor Day celebration. Yes, tama. Sa pagkabanggit niyo po, Director, ng mga programa at serbisyo na handog ng Bureau of Local and Employment, paano naman po at saan po kaya maaring sumangguni yung ating mga kamanggagawa? Gayon na din po yung ating mga employers patungkol po doon sa iba't ibang programa at serbisyo ng BLEO ng Bureau of Local Employment. Salamat, Carla. No? Para po sa ating mga manggagawa at mga employers, job seekers, ang palagi po nating sinasabi, ang kawanihan ng lokal na empleyo, katulong ang Public Employment Service Offices ay patuloy na nagbibigay ng ating mga employment facilitation services kung saan ang ating mga manggagawa ay maaaring lumapit para mabigyan ng career development support at napapanahong mga labor market information na magagamit nila sa paggawa ng desisyon sa kanilang mga career na tatahakin at malaman nila at mapaghandaan ano yung mga employment trends na nakikita natin sa labor market. Layunin ng career development support na tulungan ang mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng interventions tulad ng employment counseling, career counseling, at vocational counseling.
may mga programa din tayo para sa kabataan. Tinutulungan ng Job Start Philippines program ang mga at-risk youth na may edad 18 to 24 na mapabilis at mabawasan ng oras ng paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng full cycle employment facilitation. Kasama rito ang life skills training, technical skills training na kailangan ng mga industriya at paid internships para sa work experience. Para naman masigurong nakakaabot ang ating serbisyo sa marginalized sectors, isinasagawa rin natin ang Government Internship Program o GIP. Layunin nito na magbigay ng pagkakataon sa mga benepisyaryo na makapagsilbi sa mga ahensya ng gobyerno sa pambansa at lokal na antas sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Meron itong mga internship opportunities para sa mga nasa high school or senior high school, technical vocational o mga nakagraduate na sa kolehiyo. Ginagamit din ito bilang recruitment mechanism para sa mga potensyal na empleyado ng gobyerno. Gayun din, may programa rin tayong special program for employment of students na nagbibigay ng panandaliang trabaho sa mga mahihirap na mag-aaral, out-of-school youth, at mga dependent ng mga displaced or magiging displaced na workers natin upang madagdagan ang kita ng pamilya at upang makatulong na matiyak na ang mga benepisyaryo ay kayang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Patuloy din ang ating mga job fair na nagbibigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho at employer na makita sa isang particular na lugar at oras para mas maging madali ang proseso ng paghahanap ng trabaho. Sa paraang ito, nababawasan ng gastos, oras at pagsisikap ng parehong panig. Ang discarding ito ay para sa lahat ng uri ng paghahanap ng trabaho at may espesyal na pagtuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng hihirap, walang trabaho at mga displaced na manggagawa. Isa rin sa aming mga programa ay ang pagpapatupad ng First Time Job Seekers Assistance Act. Sa ilalim nito, tinutulungan ng mga first time na naghahanap ng trabaho na makakuha ng mga dokumento para sa pre-employment at higit na mapataas ang chances ng kabataan para sa trabaho. Ang Department of Labor and Employment kasama ang 18 pa na ibang mga ahensya ng pambansang pamahalaan ay naglabas ng mga alituntunin ng First Time Job Seekers Assistance Act. Ang FTJAA ay naglalayong tulungan ang mga first time na naghahanap ng trabaho na makakuha ng mga pre-employment documents upang makatulong sa kanilang pinansyal na pasanin kuha ng mga nasabing dokumento. So, ibig sabihin, libre yung mga pre-employment documents na makukuha nila dito. Kabilang dito ang barangay clearance and certification, police clearance, NBI clearance, birth certificate, marriage certificate, transcript of academic records issued by SUCs, taxpayer's identification number, unified multipurpose ID card, medical certificate mula sa public hospitals, except na lamang kung may mga charges sa laboratory test at medical procedures. Lahat po yun dapat nakukuha ng libre ng ating mga first-time job seekers. Bukod dito... Mahal din po yan, Director? Mahal din sorry po po. yung mga yan, mga pagkuha ng mga requirements na yan. Kaya talagang makakatulong yan sa mga first-time job seekers. Totoo po, sa pag-aaral natin, nakita natin na halos aabot ng mga 2,000 hanggang 3,000 yung gastos ng mga job seekers natin kung ipoproseso nila lahat ng mga requirements na ito. So malaking tulong po ito, lalong-lalo na sa ating mga first-time job seekers po. Bukod po dito, din tayong Career Info PH, isang website na naglalaman ng mga career information pamphlets or career guides na nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng in-demand, emerging, or green na trabaho tulad ng educational requirements, skills, cost of training at potential industries. Maaari po nating bisitahin ang fieldjobnet.gov.ph para sa mga trabaho, career opportunities, and even training information mula po sa ating mga job seekers o mga manggagawa at sa mga employers. Ako, napakaganda ng mga nabanggit nyo, Director, ng mga programa kasi hindi lang sa mga manggagawa talaga. Meron din tayo para sa mga estudyante, para doon sa mga kakagraduate pa lang, talagang merong programa ang Bureau of Local Employment para sa inyo. At this point, Director Pat, binibigay na po namin ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at syempre imbitahan yung ating mga kamanggagawa na i-avail ang iba't ibang employment facilitation programs na nabanggit po ninyo. Go ahead, Director Patrick. Salamat, Team and Carla. Laging bukas ang kawanihan ng lokal na empleyo upang magbigay ng tulong sa ating masisipag na job hunters upang matiyak na mayroong sapat at disenteng trabaho na maaaring applyan. Gamitin natin ang mga job portals, mga anunsyo sa social media at dyaryo upang malaman ang listahan ng mga bakanting trabaho sa ating lugar
Pinihikayat din namin ang ating mga manggagawa at mga employer na gamitin ng fieldjobnet.gov.ph. Ito ang opisyal na job matching at labor market information portal ng Kagawaran. Bukod sa mga bakanting trabaho, ang PhilJobNet ay nagbabahagi din ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon ukol sa mga patok na careers, schedule ng mga gaganaping job fairs, at mga training programs ng TESDA-accredited TVET institutions. Makakaasa po kayong patuloy ang DOLE na lumikha ng mga oportunidad sa trabaho na may kalidad at disenteng sahod bilang isa sa mga pangunahing prioridad nito. Ito ay alinsunod sa mas malawak na layunin ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 tulad ng pagbabawas ng kahirapan, proteksyon sa lipunan at pagpapaunlad sa mga rehiyon. Ang aming plano po sa National Labor and Employment Plan 2023 to 2028 ay naglalayong lumikha ng mga trabahong may mataas na sahod, ligtas sa kalikasan at matatag sa hinaharap. Ang LEP ay nagbibigay ng importansya sa pagpapalawak ng mga trabaho, pagpapaganda ng negosyo at paggamit ng mga digital platform upang mapabuti ang mga kasanayan at kakayahan ng mga manggagawa. Bilang bahagi ng pagpapadali sa mga serbisyo, may kaugnayan sa trabaho, sinisiguro rin po ng Kagawaran na ang mga programang nabanggit kanina ay gagawing digital upang mas maraming tao ang mabigyan ng access sa mga opportunities po na ito. Kaakibat ang mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority, makakaasa po kayong patuloy ang ating pagsaserbisyo para matiyak na matutugunan ng mga manggagawa ang pangangailangan ng mga industriya at ng labor market at upang mapagkalooban ang mga manggagawa ng angkop na kasanayan at kakayahan. Maraming salamat po, Director Patrick. Napakadami na po ng impormasyon na naibahagi niyo po ngayong umaga sa ating mga kamanggagawa. And I'm sure yung ating mga kamanggagawa na nakikinig ay talagang baka sumugod sa BLE para maka-avail nitong iba't ibang programa na hatid sa inyo ng kawanihan ng lokal na empleo. Ayan. Maraming salamat po, Director Patrick. Alam po namin na very busy pa rin kayo dahil patuloy ang pagpasok po ng mga datos mula sa ating mga rehiyon dahil doon sa ating HOTS, near hires. Ayan. So, di na po namin kayo patatagalin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras sa aming programa dito sa AFP Radio. More power po dyan sa BLE, Director Patrick. Maraming salamat, Team and Carla. Thank you, sir. Thank you, sir. Stay safe. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. para po sa mga kamanggagawa nating may nais isang guni ukol sa lokal na empleyo o di kaya impormasyon patungkol sa kasalukuyang labor market, maaari niyong bisitahin ang website nila sa www.ble.dole.gov.ph. Yes, nandyan yung mga nabanggit na maraming mga programa ng BLE. Para naman po sa ating mga iba pang labor-related na concern, mga tanong, or kung nais po kayong malaman o di kayo reklamo, bukas din po ang aming DOLE Hotline 1349 24/7 po yan. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0961-595-8439. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Hanapin nyo ang blue check. Ayan. At syempre, para lagi po kayong updated, mga kamanggagawa, sa ating mga balita at mga programa na hatid ng DOLE para sa inyo, i-like nyo na rin ang ating FB page at mag-subscribe na rin sa ating At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Martes para talakayin ang iba pang mga programa ng DOLE dito sa DOLE sa AFP Radio. Sa ngalan po ng mga kasamahan namin dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, si Carla Sandiego Malabanan. Kita-kita po ulit tayo mga kamanggagawa sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po
ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.